Sa mga nagtatanong po kung hata daw po ako naudaan natangayan ng Gcash, kanina po nanonood ako ng short video ng Chinese. Yun ang nahihiligan ko ngayon, manood ng mga short video ng Chinese. So kanina may magpa-cash in isang lalaki dyan muna sa harap. Binigay ko yung ball pen at saka papel. Ito ang number. Yan, di makita. Yan ang number. Ngayon, pig-send ko. Nagtanong sa akin kung magkano daw ang charge sa AP. Sabi ko 5 pesos lang. Ngayon ginawa niyang 95 para maging 100. Ngayon may isa pang lalaki na dumating, magpapakas in, may hawak na 500 pesos. So nagtaka ko, parang magkakilala yung dalawa. So di ko lang pinansin, baka ako magkakilala. Ngayon nung may isend ko na doon sa unang nagbigay, ngayon yung lalaki naman nasa edad 18 to 19 years old. So binigay ko ulit yung papel at saka ballpen para isulat yung number at kung magkano ang ipapadala. 400 daw. So binigay sa akin malabo, di maganda yung pagkakasulat. Siguro parang planado o sinadya na gano'n ang mangyari. Ngayon sabi ko, sir, loading. So nakupo ako dito, nasa labas siya. Ito kasi burger shop. Pumasok dito na mismo sa tapat ko. Ngayon pinakita ko yung cellphone ko. Yan, sir, naglo-loading. May kakako ng ibang number, baka meron ka. Sabi niya meron. So ginawa ko, ewan ko ba kung bakit parang napakabilis ang pangyayari. Dati hindi ko binibigay ang cellphone ko o pagkatiwala kanino man, lalo pag di ko makilala. So kanina naibigay ko bigla yung cellphone sa kanya na para siya ang mag-type ng number. So wala pang isang minuto, binalik na sa akin. Marunong yung lalaki. Pinak na lahat. Ngayon, inopen ko, check ko ang laman. So, nagulat ako na wala yung laman ng Gcash ko na 23,225. So alas 4:08 yung kasama ko tulog. So talagang parang sinasadya nila na ako lang mag-isa. Noong mga nakaraang buwan, may nagbiraw din sa akin na hold up. Tapos nung sumunod na linggo, may nagpaputok ng baril. Tapos yun, na-scam ako, babae, at doon sa labas. Ayoko naman na sabihin sa akin ng customer na sigurista ako. So na-send ko na yung pera, hindi pa sa akin na ibibigay. So biglang tumakbo yung babae. So ngayon, sobrang nanlumo ako, talagang hinabol ko kung saan dumaan, kung saan pumunta. Hindi ko talaga naabutan. Kasi malaking halaga yun, 23,000. So almost 5 months, February, March, April, May, June. So inuunti-unti ko, kumbaga, yung pera na yun ay para po sa pang-maintenance ng magulang ko. Pinagnegosyo ko po sa Gcash para po tumubo, para po kumita.
every time po na hihingi ng pambili ng gamot ang pangulang ko, doon ko po kinukuha yung pera. So, talagang pinag-iipunan ko po yun para po pag-uwi namin ng Bicol ngayong October. Hindi lang po para sa maintenance ng mga magulang ko, kundi po pangdagdag sa puhunan. So yun nga, nakakalungkot, pero okay lang. Medyo may ano pa naman, ilang buwan pa, June, July, August, September. So nasa 4 months and a half pa, posible pa akong kapag-ipon sana. Yun nga lang po, pag humingi sa akin ng magulang ko ngayon, wala ko may bibigyan. Meron po akong gustong bilhin online na isang bagay. Juicer para po kay Papa, para po pag kasi na, para din sa mahirapan ng ngumuya ng prutas o kahit mga gulay, gusto kong bumili nun para po sa kanya, para pag uwi ko ng Bicol, yun ang pasalubong ko sa kanya, kabili ng juicer. Kahit sabihin natin na, oo, pera lang yan, kaya pagkitain. So, yun lang mga kababayan. Ano ko sa inyo. So, wala talagang di naman natin alam. Hindi naman tayo propeta na mangyayari yun. So, lesson learned. So, hindi na po maulit. Lalo po, nalaman nila na isa akong charity vlogger. Akala siguro nila mapera ako. Akala siguro nila okay lang nulokohin. No? Pero hindi nila alam. May pangangailangan din ng pamilya. Mga magulang.